Mga kabayan, narito na naman tayo kay Paul Inanday Fresh Beef. Tayo bibili ng na ring binti at paa ng baka. Alam niyo gagawin kong luto din ngayon, mga kabayan, kakalderetahin din natin. Yung muli kong kinaldereta ay buntot ng baka. Ngayon naman, binti at paa. Sasamahan ko din siyempre ng spare ng pinakbakan para mas mapatingkad natin ang lasa. At sa din mo ang balahibo, at rin na tayo nababas tayo pagka mabalahibo. Ayan. Talaga ikaw kabahay, tuwi ako pupunta dito, wala ka ng tinda. Ubus agad ng ubus ang tinda mo ano kayo pag maganda ka magtitinda, naubos na agad. Ay, yung pala yun. Oo nga, ay pansin ko ka. Tuwi ako pupunta dito, wala ka ng tinda. Kagaling. Marcy po, tawarin. Hindi pa ako naligaw. Marcy pa? Ay, hindi pa naligaw, partida pa. Wala pa ligo sa Ito na. Diyan, din kayo pumunta naman din. Yan. Mga kaibigan naman natin ito mga ito. Ayan. Lalagarin mo yung kabayan. Ayos. Ayan, mga kabayan. Kaya sasamahan din natin ng beef spirit so ating kakalderetahin ngayon para na sa gayoy magkalasa din ng masarap naman. Sa kilo lang ito yan. Sarap nito. Malasa sa ating kaldereta, ibinti at paa ng baka. Lalapot-lapot nyo kung naluto. Ayan, hindi na rin natas masaysay mga kabayan at ating ipiprepara na itong ating kakalderetahing binti at paa ng baka. Sasamahan natin 1 kilong beef spare ribs. Huhugasan lang natin siyempre maigiyaan. Aba, pa, ayan siyempre naman mga kabayan. Kailangan malinis ang ating preparasyon. Pero sabi ko sa inyo, kahit ganyan lang, ayan. Nako, ay talagang panalong-panalo ang sarap. Sana yung masubukan nyo rin magluto ng papagarne. Nakita nyo naman yung ating gagawing preparasyong ito. Ayan patapos natin mahugasan ng papagay syempre, ako nga kung makailang hugas ang ating gawin diyan, at yan yung mga paa, ay di ating iahalbos muna yan. Hindi naman ho natin direktang kakalderetahin yan mga kabayan. Ating papagain din ng karikit ang balat niyan doon sa paghahalbaos. At syempre mga kabayan, nang matanggal din natin yung lansa, at yung mga impurities ay mapalabas natin. Sabi ko sa inyo. At ngayon, iniwan natin pagsasalang yan ngayon gagawin natin para nang sa gayon nga ay mapalabas natin yung ating mga hindi gustong amoy, lasa diyan sa ating binti at parang baka. Ngayon, yung ating may halbos na yon at ating nahango na ngayon kakaldereta na tayo. Dito pinahinto natin ating talyasi. Ito lagay tayo ng mga 2 kutsarang mantikilya. Yan margarine. Ayan ang ating ginawang pamantika natin iyan. Diyan tayo lang yung pagsasangkutsahan natin mga kabayan. Itong ating bawang na ito. Siyempre, 1 ulo ng bawang yaon. Yan para talagang talab na talab ang lasa. At isasangkutsahin lang iyan. Siyempre, lagi namang naririyan sa lahat naman na ating mga lutuin papagay, mga kaldereta. Hindi mawawala yung bawang at lalo itong sibuyas na ito, marami-rami din. Siyempre, mga kabayan, at ang sagay mas masarap. Yung iba kayo kung magluto niya mas matindi pa ang paglalagay ng sibuyas sa papagayin. Kaso lang minsan pagka na-overpower din ang lasa ng kabuuang flavor, hindi rin masarap. Kaya ating tsatsantsahin. Siyempre, tutuyuhan natin yan, mga kabayan. Mga 2 kutsara lang muna mahigay, 3, 4 pala. Pinilang na. Yan kaya ating hahalu-haluin din. Siyempre, kailangan naman ng ating mga karaniwang panimpla. At ito, hindi pwede mo wala. Sasairin na natin dun sa ating bute, yung ating oyster sauce na yan. Yung mga 2 kutsara yan. Yung nasa sabuting yung ating lalagyan ng karikit na tubig at ating sasairin. So yung mga kabayan. Ito, paminta, mga kalating kutsarita. Siyempre, bukod pa doon sa siling ating ilalagay diyan. Aba naman, hindi po pwedeng mawala
So, sinaid na natin yung laman ng buti ng oyster sauce. Siyempre, ito, lalong hindi pwede mawala. Kalderita yan itong ating Worcestershire sauce na yan. Lalagay din lang tayo ng mga 2 kutsara diyan sa inyong nakikitang yan. Ito na yun naman mga kabayan. Kaya yan ang sarap. Sibuyas pala ang. Pero hindi yung sa bira, ay talagang arhin yung subukan. Napakasarap. Huwag nyo basta gawing nilaga, gawing parang goto yung mga binti at paa ng baka. Pwede nating kalderitahin pagtataw. Yan sinasabi nyo, naglag Pabig at kita nyo kayo 2 binti at paa yan. Mga kabayan. Yan malinis na malinis lalo iyan. Sabi ko sa inyo na may halbaw. Hindi naman para mawala ang lasa. Ang masarap po yan sa ating binti at paa ng bakang iyang. Sagana yun sa kulad dyan. Kita nyo ba yung mga tendons na yan, yung mga litid-litid at yung mga pinagbalatang iyan. Ay masipit tawarin. Talaga napakasarap. Pero siyempre, kung pag sa lasa, ay hindi sapat ang lasa ng baka na may bibigay niya. Yun lalagyan na rin natin ng sili. Kaya tayo ay bumili ng 1 kilong spare ribs at isasama rin natin diyan yun na magpapalasa bukod pa dun sa ating ilalagay ng mga beef broth cubes diyan. Yan mga kabayan. Tunay kayo. Ako'y naglalaway na naman. Sa isang araw magluluto ulit ako na rin. Lalagyan natin mga 1 kutsaritang asukal na pulang, putla nahulog sa hagdan. Mutla Ayan, pwede naman yung natin dagdagan niyan siguro sa ating panlasa. At ito, karikit na pickle relish na yan. Ating yun yung mga buuboy aking pinaggagayat na laang. Siyempre. At karikit lang din ang aking paglalagay ng gayaan. Ayoko ng maasim na kaldereta. Yan lang hindi malagyan. Ito, sasabawan na natin. Mainit na tubig mismo ang ating isinasabaw para hindi nabagsak ang temperature na yung ating pagluluto. Hindi yung maghihintay ka na naman ulit. Kaya, babulak ang papagaya. Siyempre, ating binabalik-balik. Ano yung ating, kumbaga, sa pagluluto. Talagang dapat natin gawin niya ang ating hahaluin, tatakloban. At ito na nga yung ating beef spare ribs na yan. 1 kilo. Para nang sagay, magkaroon ng lasang mas masarap yung ating binti at paa ng bakang kalderita. Yun ox feet, ox legs and feet caldereta. Mga kabayan. Siyempre, naisip tayo ng iba't ibang mga putahe nang sa gayon tayo nakaka-discover na parang masasarap palang gawing luto. At sana na susubaybayan ninyo, panoodin nyo hanggang dulo para pagka kayo nagluto ay alam nyo na ang gagawin. At habang niluluto nyo, may pwede ninyo subaybayan yung video nyo. Ating lalagyan na ang pampatingkad ng kulay. Ang ating black caramel na yan. Yan lagyan lang tayo diyan ng mga 2 kutsara at kalahati lang muna. Yan walang amoy, walang lasa. Pero yung ating kulay ay mas nagiging enticing, mas natingka. Dahil pag mga mapuputla ang kaldereta parang hindi masarap ang itsura. Ayan Kaya ayan kahit dumilim yan ang kulay, hindi naman naaalat dahil wala nga yung lasang katulad ng tuyaw. Ayan. At ito, kako nga, hindi pwedeng mawala. Siyempre, kung patingkad ng lasa ng ating bakay, ang ating beef pork cubes na yan. Beef pork cubes. Ano kayo? Beef broth cubes. Kinamanaris ka, boy. Nalito na beef broth cube. Ayan. Isa lang ating inilagay. Siyempre. Ito na Gaya ng sarap. Sabi ko sa inyo. Medyo matagal-tagal din palambot nito. Pero yung ating mga panimplang yan, ating sinasabay na agad. Para na sa gayo habang nalambot yung ating mga binti at paa ng baka at yung spare ribs, ay nanunuot na rin doon ang lasa. Hindi totoo yung sabi ng iba na pagka nilagyan mo agad ng panimpla, hindi lalambot. Ay naku malabo nakasalang yan sa apoy. Ikaw kaya isalang sa apoy pag hindi ka lumambot, mga kabaya. Ayun, dumali na naman. Pero totoo yan, lalambot siya. Tagal ko na nagluluto. Yan lagyan na natin ng keso. Yun. Tapos itong ating paborito at sikreto nating hindi nakisikreto at alam nyo na. Ang ating queso de bola. Bale na palagay natin doon mga
2 kutsarang cheddar cheese at saka 2 kutsarang queso de bola. Yan. At ito, hindi pwedeng mawala, kaldereta yan. Ang ating liver spread. Ayun. Isa lang muna, pero yun ho'y 2 hong ilalagay ko diyan. Dahil marami-rami din naman itong ating niluto. Para talaga'y kompleto, Ricados, kompletos ang sarap. Mga kabayan, nakakapaglaway. Sus, marcy po. Yan. Ating kukulubit ng lumambaw, siyempre. Pero ibabalikin, yun yung bubuklatin. At baka nagtututong ilalim. Ay pag inasunog at pumait, ay sayang. Mawawala ang perfectness. Mawawala ang talagang sarap pagka yun may naging pait. Ayan ho, yung mapapaitan iyan. Kaya ating babalikin, hahaluin, kukulubin para mapalakpot. Inaalagaan natin ang pagluluto. At ito, dadagdagan na rin natin ng keso. Ayan ho, bali ang napalagay di yung keso yan ho. Yung ating queso de bolang iyan uli. Ng 1 kutsara pa. At ay talagang panalo na yan. Sabi ko sa inyo, malinamnam. Hindi na tayo para magbitsindi yan. Okay, mga kabayan, kita nyo ba ganyan? Tuloy ang ating pagluluto. Siyempre, pinabalik, kinukulog. Yan, mga kabayan. Basta subaybayan nyo lang, okay, may manuor. Pwede nyo namang i-pass forward. Pero para baka mamisunin nyo yung mga kung ano pa mga ingredients na ating inilalagay. Yan. Pero yung mga sanay na manure niyang ating pagkakaldereta, alam na rin iyan. Sa mga hindi pa nakakapanood, ay napakarami ho tayong version ng mga niluto ng kaldereta dito sa ating YouTube channel. Ayan ho. Ngayon, siyempre, para mas marami-rami ang magiging niyan, yung lahor niyan o sarsa, dinagdagan pa rin natin ng sabaw. Isa pa yung makunat pa yung ating mga balat at spare ribs ng bakang iyan. Kaya dinagdagan natin ng sabaw. Napakasarap niyan pagka lahor pa lang ay pang-ulam na habi sa inyo, mga kabayan. Yan ho. Nilagyan ulit natin ng isa pang beef broth cube. Pinapabilis lang ho. Kung hindi nyo napansin, naglagay pa ho tayo. Bali, 2 ng beef broth cube ang ating nailagay dyan. At wagas na ang lasa niyang ating baka. Yan ho. Malapit na sa katotohanan. Kita nyo ba gayaan? Kaganda na ng kulay. Pero babantuan ko pa rin ang karikit na yan. Na kulay iyan ng ating black caramel. Putuloy ang pagkukulob natin. Pagbabalik yun, yung ating binatuhan pa ng 3 sili pa. At ngayon, kukumplituhin na natin yung liver spread. At malapit na yung maluto. Yan ho, bali 2 hong liver spread ang ating nailagay diyan. Mga kabayan. Kanya naman pag hindi naman sumarap yan. Tunay ho. Kukumplituhin natin ang lasa. Yung kakako, dadagdagan pa rin natin ng 1 kutsara pang black caramel na yan. Para ayos na ang kulay ng ating ox legs and feet caldereta. Kalderetang binti at paa ng baka na may karikit na spare ribs. At ito, pampalapot natin, isang escape flex na ating dinikdik dun sa plastic na. Hindi na tayo para gumamit nung lusong o yung mortar and pestle. Ayun, tama ga ako. Yan ho, para mapalapot natin yung sarsa. Yan ho, mga kabaya, may lalapot pa yan habang yan ay naluluto at kahit lalamig na yan, ilalapot pa isa nga yung ating niluto ay binti at paa ng baka ay yung mga yan, balat-balat na yan ay nagpapalapot. Yan na nga, mga kabaya, natin na-highlight lang ng karikit yung mga sulak-sulak na yan. At kita nyo baga naman nag-aanyaya ang sarap. Ay kung makakasubok niyo kayo magluto na rin, subukan ninyo. Talagang hindi ako mapapahiya sa inyo, mga kabayan. Napakasarap. And how, tinakluban na natin at luto na. So, marsipaw, tawari. Ayaws! Yan na nga. Nakahaplas na sa hapag ng lantakan. Mga kabayan. Tunay naman. Ay sana'y naibigin nyo itong ating videong ito. Tutuin nyo rin, mga kabayan. At sabi ko sa inyo ay napakasarap. Salamat po sa inyong panunod. Sana abangan nyo pa rin palagi ang ating mga susunod pang videos. Yan po, pwede nyo mismong puntahan yung ating YouTube channel na Sir Boy at Melo. At napakarami hong cooking videos doon na kayong makikita. Every time magluluto kayo, hindi nyo maintindihan kung paano.
hanapin nyo lang dito sa ating YouTube channel at ma-guide kayo ng ating video. Mabuhay po tayong lahat. God bless!